Magandang araw. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. Minabuti lamang po namin na ibahin ang mga pangalan sa kahilingan na rin po ng nagpadala ng kwento. Pakinggan po natin. Pangarap kong pumunta sa iba't ibang lugar. Last year, 4 na lugar ang napuntahan namin ng mga barkada ko. Ang una, sa may Baguio. Sunod naman, ang sikat na Boracay. Sunod naman nun, ay ang probinsya ng Romblon. At ang napakagandang lugar na Palawan. Hindi naman ako mayaman para makapaglakwatsa lang ng maglakwatsa at ubusin ang sweldo ko sa bakasyon. Ang totoo, ang mga kaibigan ko ang taya palagi. Mayayaman sila. Kaya palagi nila akong nililibre. Kaya sino ba naman ako para tumanggi? Gusto ko ngang makapunta sa iba't ibang lugar. Di ba? Isa akong teacher at nagtututor ako paminsan-minsan. Kaya hindi nasasayang ang mga ginagastos ng mga kaibigan ko. Kumikita ako sa aking pagtuturo at pagtututor ng kahit konti. Pandagdag ko rin yun sa sweldo ko bilang isang elementary teacher. Kung minsan nga ay nahihiya na ako sa kanila. Pero sila naman ang mapilit. Sila ang may sabi na wag daw akong mahiya kasi parang magkakapatid na raw ang turingan namin sa isa't isa. Mababait sila. At parang hindi sila mayayaman sapagkat sobrang down to earth silang kumilos. Napakasimple lamang ng kanilang lifestyle sa kabila ng kanilang pagiging mayaman. Marunong din silang makisama sa lahat ng klase ng tao. Nakilala ko sila nang minsang isang maghahating gabi ay nakita ko sila sa daan. At mukhang mga lasing na. Kung kaya't pinara ko ang mumurahin kong sasakyan sa tapat nila at saka nag-alok akong ihatid sila. Hinatid ko sila sa kani-kanilang mga bahay nang walang halong kapalit. Nagmagandang loob lamang ako. Pero namangha talaga ako sapagkat ang yayaman pala nila. At mula nung tinulungan ko sila, palagi na nila akong sinasama sa kanilang mga biyahe. Tinuring nila akong isang kaibigan at parang isang kapatid. At hindi ko rin nararamdaman na iba ako sa kanila. At yun din ang dahilan kung bakit nag-iba ang tingin ko sa mga mayayaman. Dahil sa kanila, hindi pala lahat ng mayayaman
ay mata pobre. Sunod na bakasyon ay sabay-sabay silang nagtungo sa Korea. Pinipilit nila akong sumama kaso hindi ako pa pwede sapagkat hindi ko maaaring pabayaan ang aking trabaho. Kahit bakasyon na, ay kaliwat kanan pa rin ang aming mga gagawin, mga seminars, at kung ano-ano pa. Ayos lang sana kung 1 linggo lamang ang bakasyon, kaya lamang ay halos 2 buwan silang mananatili sa ibang bansa. Kaya hindi ako pumayag. Siguro kapag may pagkakataon ay makakapagbakasyon na lamang ako mag-isa. Pero dito lang sa Pilipinas. At ang isa sa inaasam-asam kong mapuntahan ay ang lalawigan ng Capiz. Ang naririnig ko sa mga balita ay seafood capital of the Philippines, ang probinsya ng Capiz. Gusto kong lantakan doon ang mga talaba. Sana lamang lumuwag ang schedule ko. Isang araw sa office, kasama kong iba ko pang mga co-teacher, ay napag-usapan namin kung saan kami magbabakasyon sapagkat magkakaroon kami ng 2 linggong bakante. Sa Capiz ako. Doon ko gusto. Nakangiting turan ko. Wala ka. Marami raw aswang doon. Baka mahawaan ka. Patay tayo. Biro ng isa kong kasama. Sira ka talaga. Noon pa yun. Iba na panahon ngayon. Modern na. Taong 1990s na. Kaya modern na rin sigurado ang Capiz ngayon. At sigurado ko, walang aswang sa Capiz. Pupunta ako ron at patutunayan ko sa inyo na walang ganun dun. Baka naubos na mga ganun. Baka naubos na mga nilalang na yun. Nung panahon pa ng gera. World War II. Araw ng bakasyon. Hapon na ako dumating sa hotel na kinuha ko. Kumain lamang ako sa kanilang restaurant. At nagpahinga agad sa aking suite. Napagod kasi ako sa biyahe. Kaya bukas ko na lamang susuyurin ang magagandang lugar ng probinsya ng Capiz. Kinabukasan, hindi ko pinalagpas ang bawat minuto. Sinulit ko ang pamamasyal sa mga sikat na lugar. Sobra akong natuwa. Kahit mag-isa lamang ako, busog din ako sa mga seafoods na aking kinain sa isang maliit na restaurant. At bago ako umalis dun, isang babae na may katandaan na ang lumapit sa akin. May dala siyang isang hiwa ng cake na nakalagay sa platito. Medyo nakakatakot ang itsura ng alay. Puting-puti ang mahaba niyang buhok at parang nasa 90 na ang kanyang edad. Pero bukod dun, ay hindi ko rin alam kung bakit nakaramdam ako ng kaba sa ngiti ng matanda.
Iyo, siguradong bakasyonista ka rito sa lugar namin. Kaya naman, may pasalubong kami sa iyo. Ito, mabenta ito rito. Nakangiting sabi ng matanda, sabay abot sa akin ng cake. Naisip ko na, baka naman masyado lang akong matatakotin. Kung ano-ano na ang naiisip ko tungkol sa matanda. Ngumiti ako at masyang kinuha ang cake. Marami pong salamat. Ngumiti lamang din ang matanda at umalis na. Busog na ako ng mga sandaling yun, pero sayang naman kung hindi ko kakainin ang cake. Bestseller pa naman ito. Kaya sigurado akong masarap. Hinawakan ko na ang kutsarita at kumuha ng kaunti at agad kinain. Masarap nga. Hindi ko maipaliwanag ang lasa. Basta't parang may kakaiba. Parang may kakaibang hinalo. Hindi ko maipaliwanag pero ang sarap. At hindi ko rin matukoy kung ano yung halo na yun. Basta sobrang sarap niya. At sobrang linamnam. Kaya naman, hindi ko na namalayan. Naubos ko ang cake. Pero pagkatapos nun, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Na para bang may nangyayaring hindi tama sa katawan ko. Hindi ko mawari kung ano. Hindi ko na lang yun pinansin at umalis na. Hindi ko rin napansing papalubog na palang araw at hindi pa ako nakakabalik sa hotel. Ayos lang naman dahil maayos naman ang lugar doon. Maayos din ang masasakyan kahit gabi na. Nag-ayos na ako para makabalik na sa hotel. Nagrenta pa ako ng parang isang cottage na malapit sa dagat. Umupo lamang ako doon ng halos 3 oras at nilasap ang sariwang hanging dagat. Nasa waiting shed na ako habang nag-aabang ng tricycle na masasakyan. At pumasok na rin sa aking isipan ang sinabi nun ng co-teacher ko na marami daw na aswang sa Capiz. Ipinilit ko ang aking ulo at sabay ngiti. Hinding-hindi na ako maniniwala sa mga ganitong kwento at patutunayan ko sa kanila na mali sila. Wala talagang aswang sa Capiz. Ilang sandali pa ay may mga nakasabay na ako sa waiting shed. Nagulat na lamang ako nang mapansing tila lahat sila ay nakatitig sa akin. Yung tipong parang may gagawin silang masama sa akin. Kinabahan agad ako. Ano to? Baka totoong sinabi ng co-teacher ko. Baka may natira pa. Umalis agad ako ng waiting shed at nagpalakad-lakad
Dahil maliwanag naman ng streetlights, ay diniretso ko ng paglakad. Nakaramdam kasi ako ng kakaiba. Ang totoo niyan, ay pwede lang naman talagang lakarin ang papunta sa hotel. Hindi naman ito ganun kalayo. Kung kaya't napagdesisyonan ko na lamang na maglakad na pabalik sa hotel. Kahit may parte pa ng kalsada na medyo pundido na ang mga streetlights. Siguro, ito nang tamang pagkakataon na patunayan kong ligtas na maglakad sa gabi sa lugar ng Capiz na walang aswang nahaharang. Sana nga'y wala. Sambit ko sa sarili. Kahit medyo kabado at pawisan, ay nakarating ako sa hotel nang walang kahit anong kakaibang nangyari at walang kakaibang naramdaman sa daan. Ligtas na ligtas ako at wala talagang aswang sa Capiz. Tapos, nagising ako na masakit ang aking ulo. Ang totoo niyan, hindi lamang ang aking ulo. Masakit ang buo kong katawan. Halos 1 linggo simula nang makauwi ako mula sa bakasyon. Ngunit ramdam na ramdam ko pa rin ang sakit ng aking katawan. Hindi pa rin mawala-wala. At hindi na ito normal. Kung kaya't nagpatingin ako sa doktor upang mapatingnan kung anong aking nararamdaman. Ngunit wala naman daw akong sakit. Pahinga lang daw ang kinakailangan kong gawin, sambit ng doktor. Lumipas pa ang 1 buwan. Mas lalong tumindi pa ang masamang pakiramdam ko. Hindi ko na maunawaan ang aking sarili. Nagsisituloy ako kung bakit nagbakasyon pa ako. Tuwing weekend ay nagkikita-kita kami ng mga kaibigan kong mayayaman. At napagplanuhan din namin na mag-inuman kami sa inuupahan kong bahay. At dun idaos ang birthday ng kaibigan naming si Rocky. Naging masaya ang aming gabi. Kahit hindi pa rin ganun kaganda ang aking pakiramdam. At dahil sa dami ng nainom, ay hindi na sila nakauwi pa. Dala ng matinding kalasingan. Kung kaya't sa bahay ko na lamang sila pinatulog. Kinabukasan, tirik na ang araw nang ako'y gumising. Ngunit, tila payapa ang buong kwarto. Nagtaka ako sapagkat nasaan ang may ingay kong mga kaibigan. Bumangon ako sa kama at saka lumabas ng kwarto. Naasahan kong makikita ko silang tulog pa rin sa sahig, dala ng kalasingan kagabi. Subalit, kahindik-hindik ang aking nasaksihan. Wak-wak ang kanilang mga tiyan. Na tila ba winasak yun ng kung sino mang salarin upang kuhain ang kanilang laman loob. Napasigaw ako sa matinding takot at hindi na mamalaya na nag-iiyak na ako. Sino may gawa nito? Magbabayad kayo!
Inasahan kong panaginip lamang ang lahat ng ito. Hindi! Hindi ito totoo! Hindi! Tinampal-tampal ko pa ang aking sarili upang gisingin. Ngunit, nasa realidad na ako. Gising na gising ako. Nilapitan ko ang aking mga kaibigan, ngunit patay na silang tatlo. Ang ipinagtataka ko lamang, bakit ako lamang ang nananatiling buhay? Samantalang, magkakasama naman kami sa isang bahay. Habang dinadapurak ng katakot-takot na tanong, ay bigla kong napansin ang aking mga kamay. Punong-puno ito ng mga tuyong dugo. Lumapit ako sa salamin at saka tiningnan ko ang aking sarili. Kitang-kita kong nagkalat sa aking muka ang mga tumalamsik at natuyong dugo. Biglang binalot ng takot ang aking katawan. Kakaibang lamig ang bumalot sa aking katawan. Ako ba? Ako bang pumaslang sa kanila? Pero paano? Bakit? Hindi. Di pwede. Wala akong naaalala. Wala akong natatandaan. Di ko maalala ang mga nangyari kagabi. Lalong hindi maaring kinain ko ang kanilang laman loob. Napatakbo ako sa aming CR at doon ako nagsuka. Ngunit bukod riyan, naramdaman ko din na parang lumakas ang aking katawan. Bigla ding naglaho ang sakit sa katawan ko na nararamdaman ko na itong mga nakaraang araw. Maaring wala akong naalala kagabi pero isa lang ang pumapasok sa aking isipan. Hindi kaya pero hindi ko na itinuloy pa ang aking iniisip. At dahil wala akong maalala talaga kung ano nangyari kagabi, ay pilit kong pinaniwala ang aking sarili na wala akong kinalaman sa nangyaring krimen sa aking mga kaibigan. Sapagkat ako mismo ay walang maalala. At maaamin ko sa sarili ko na wala akong kinalaman dito. Sa paglipas ng mga araw, ay pilit ko pa rin binibigyan ng dahilan ang mga nangyari. Baka ibang taong gumawa sa mga kaibigan ko. Kaya naman ibang nilalang. Tama. Siguradong hindi ako yun. Pagkat wala akong maalala, sambit ko pa sa aking sarili. At hindi muna ako pumasok sa aking trabaho. Nag-awol ako
Gulong-gulo ang aking isipan. Hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa lumipas na ang magdamag. Kinabukasan, ay hindi ko na nakita pa ang mga katawan ng aking mga kaibigan. Kung saan sila napunta, ay hindi ko din alam. Ang nakakapagtaka pa, ay wala rin akong maalala kung anong naganap kinagabihan. At wala rin akong maalala kung may pumunta ba sa bahay o wala. At sa bawat araw na lumilipas, ay nararamdaman ko ang pag-iba ng aking katawan. At sa mga sumunod na araw, ay nakaramdam ako ng gutom. Kung kaya't kumuha ako ng mga pagkain na nakastock sa maliit kong kusina. Pagkakain ko, ay bigla ko itong nailuwa. Napakapakla ng lasa. Baka napanis na. Pero ang alam ko, kakabili ko lamang nito. Ilang araw pa lamang ang nakakaraan. Kung kaya't hindi ko na tinuloy ang pagkain nito, kumuha ako ng ibang makakain. At kagaya kanina, ay halos maduwal pa rin ako sapagkat ang sama ng lasa. Baka ka ako panis na. Kung kaya't agad kong tiningnan ang expiry date ng kinakain ko. At nakalagay dito ay sa sunod na buwan pa ang expiration. At tiningnan ko rin yung kinain ko kanina. Ganun din. Hindi pa ito expired. Matagal pa ang expiration pero bakit ganun? Ang sasama ng lasa. At dun ko napagtanto na masama ang aking panlasa. Ang mga pagkain ito ay ang mga pangkaraniwang pagkain na kinakain ko sa araw-araw. Pero iba na ang panlasa ko. Parang ang pait ng panlasa ko. Nung araw ding yun, ay sinubukan kong lumabas ng bahay pero pagkakita ko pa lamang sa bintana na tirik ang araw, ay bigla akong nasilaw na hindi ko mawari. Bigla akong tinakpan ng mga ito ng kumot at kurtina. At kahit gusot pa, basta't matakpan lamang ang mga ito, hindi ako mapakali na hindi ito matatakpan. Pero ang nakakapagtaka pa, kapag sasapit na ang gabi, ay nakakaramdam ako ng kakaibang lakas. At para bang kondisyon na kondisyon ang aking katawan. At hindi ko na nararamdaman na parang nasisilaw ako. At doon ko muling naalala ang sinabi ng co-teacher ko. Ngunit agad ako napasambit sa akin sarili. Kalokohan. Makabago ng panahon ngayon. 1990s na. Wala nang ganun. Mariin kong sambit sa aking sarili.
Sa tuwing sasapit ang gabi, ay parang nawawala ang aking ulirat. At kinabukasan naman, ay wala akong maalala. Sa mga nagaganap sa akin, ay hindi na ako mapakali. Kung kaya't naisipan kong tumawag sa aking ama. At naikwento ko ang iba rito. Baka naman, puyat ka palagi at hindi ka kumakain sa tamang oras. Ang kailangan mong gawin ay magpahinga ka. Magpahinga ka maigi. Kumain ka ng husto at ng masustansya. Mabuti siguro, magbakasyon ka muna sa atin. Sambit ng aking ama. At inisip ko ang payo ng aking ama na magbakasyon sa aming probinsya sa may Leyte. Ngunit kinagabihan ay tila nawala na naman ako sa ulirat. At pagkagising ko kinaumagahan ay nagising ako sapagkat meron akong kakaibang panaginip na ako daw ay hinahabol ng hindi bababa sa 10 kalalakihan. At ang mga ito ay pawang may mga hawak na mga sulo at mga pinutol at pinatulis na mga kawayan at mga buho. At tumatakbo daw ako ng napakabilis na parang ako'y lumilipad na. At tinutugis ako ng mga kalalakihan. Pagkamulat ko, ay napabalikwas ako sapagkat isa lamang pala itong panaginip. Ngunit ramdam na ramdam ko na para itong totoo. Parang totoong nangyayari. Nung araw din na yun, ay hindi maganda ang aking pakiramdam. Kaya muli akong tumawag sa aking ama. At ikinuwento kong masama ang aking pakiramdam. Baka naman namatanda ka dyan sa lugar mo. May nasagi ka. Tanong ng aking ama. Tay, ano ba naman kayo? Nasa syudad ako nakatira. Sigurado ako, walang ganyan dito. Kung sana sa Leyte pa tayo nakatira, paniniwalaan ko kayo. Pero, sa Quezon City na ako nakatira eh. Sambit ko pa. Kung gusto mo, ipapatawas kita. Tamang-tama at kakaluwas lamang ni Apoy Ador. Ano? Pupuntahan ka namin dyan. Basta't ikaw ang bahala sa aming pamasahe pa uwi ah. Sambit pa ng aking ama. Si Apoy Ador, ang nakatatandang kapatid ni nanay. At pinaniniwalaan nilang isang manggagamot sa lugar namin. Ang isang nakatatanda ay tinatawag na Apoy. Sa totoo lamang, ay hindi na ako masyadong naniniwala sa mga ganyan. Pero dahil sa kakaibang nararamdaman ko, pumayag na lamang din ako. Kung kaya't habang napapakamot sa aking uluhan, sumang-ayon na lamang ako sa sinabi ni tatay. Habang iniisip kung magkano ang magiging pamasahe nila Apoy Ador.
Makalipas ang isang oras, ay nakarating din ng siyudad ng Quezon ang aking ama, kung saan ako naninirahan. Pagkapasok pa lamang sa inuupahan kong bahay, at bubuka pa lamang ang aking bibig, nang biglang hindi na ako makagalaw sa aking inuupuan. At kasabay nun ay ang napakatalim na tingin ni Apoy Ador sa akin. Hindi ko malaman kung bakit, pero napakatalim ng tingin sa akin ni Tio Ador, at tila napako ako sa aking kinauupuan at hindi ko maigalaw maging ang aking mga kamay. Biglang napatingin ng aking ama sa ikinilos ni Apoy Ador. Apoy, anong nangyayari? Anong nangyayari dito? Wika ni tatay. Emong, si Junel may karga. Biglang sambit ni Apoy Ador, sabay tingin sa akin. Madali ka. Emong, si Junel may karga. Madali ka. Maghanap ka ng kahit anong bagay na maaaring ipantali. Pantali sa kamay at paa ni Junel. Utos ni Apoy Ador. Matapos matalian, ay saka pa lamang nakapagsalita si Junel. Takot na takot ito sa ikinilos ng kanyang tiyuhin. Ilang sandali pa ay muling nagsalita si Apoy Ador. Junel, anak, pasensya ka na iyo, pero nagtataglay ka ng karga. Pasensya na iyo, pero nagtataglay ka ng itim na kapangyarihan. May karga ka nang hindi mo namamalayan. Sambit pa ni Apoy Ador. Takang-taka naman si Junel. Gulat na gulat sa mga sinabi ng kanyang tiyuhin. At ganun din si Mang Emong. Gulat na gulat sa sinabi. Sapagkat wala pang binabanggit si Junel na kahit ano sa kanyang tiyuhin. Nang ilang sandali pa, ay muling nagsalita si Apoy Ador. Junel, anak, nanaginip ka ba na ikaw ay tinutugis? Na may nais pumaslang sa'yo? Na maraming kalalakihan? Tanong ni Apoy Ador. Biglang kinilabutan si Junel, sapagkat wala pa siyang sinasabihan nito tungkol sa kanyang napanaginipan. Opo, napanaginipan ko po, tugon ni Junel. Hindi yun panaginip. Yun ay totoong nangyari, tugon pa ni Apoy Ador. Halos panawa ng ulirat si Junel sa labis na pagkabigla sa sinabi ng manggagamot na tiyuhin. Nagtungo ka ba ng kapis? At may pinakain sa iyo doon?
Totoo ba? Tanong ni Apoy Ador. Pinakain ka ba ng isang matamis na bagay na parang isang cake? Tama ba? Tanong pa ni Apoy Ador. Takang-taka si Junel kung paano yun nalaman ng kanyang tiyuhin. At maging si Mang Emong ay labis na nagtaka kung paano yun nalaman ng kanyang bayaw. Subalit na patango na lamang si Junel bilang pagsang-ayon kay Apoy Ador. Ang nangyari sa iyo, anak, ay hinawaan ka. Hinawaan ka ng pagkaaswang. Sambit pa ni Apoy Ador. Emong, magmadali ka. Magpabaga ka ng uling. At maghanap ka ng lubid, yung mahaba. Nagmadali si Mang Emong at naghagilap ng uling. Mabuti na lamang din at malapit lamang sa Nepak Yumart ang tirahan ni Junel, kung kaya't madaling nakahanap si Mang Emong. Abagain mo ito ng husto, Emong. Utos pa ni Apoy Ador kay Mang Emong. At habang pinapabaga ni Mang Emong ang mga uling sa likod bahay, ay tinalin ni Apoy Ador si Junel sa magkabila na itong paa. Ano pong ginagawa niyo sa akin, tiyo? Takot na tanong ni Junel. Huwag kang mag-alaala, iho. Kinakailangan ko itong gawin upang maagapan natin yung nasa loob mong tugon ng tiyuhin. At ilang sandali pa ay bumalik na si Mang Emong mula sa likod bahay matapos niyang pabagain ang mga uling. Emong, halika. Tulungan mo ako. Ibitin natin ng patiwarik si Junel. Nandilat ang mga mata ni Junel sa kanyang mga narinig. Nag-uumal pa siya, subalit wala na siyang magawa pa sapagkat mahigpit nang nakatali ang kanyang mga kamay at paa. At ilang sandali pa ay ibinitin si Junel ni Mang Emong at ni Apoy Ador habang nakatapat sa naglalagablab na baga na pinadingas ni Mang Emong na iniutos ni Apoy Ador at parang iniihaw ng buhay si Junel. Apoy, tama ba itong ginagawa natin? Biglang sambit ni Mang Emong kay Apoy Ador. Huwag kang mag-alaala, Emong. Manalig ka, Emong. Manalig ka sa Diyos Amang makapangyarihan. Sambit ni Apoy Ador habang bumubulong ito ng mga kakaibang salita. At hindi rin maunawaan ni Mang Emong. Namiminipit sa init si Junel habang nakabiti ng patiwarik. At ang mga nagbabagang uling ay nakapaikot sa eksaktong pinagkakabitinan ni Junel. At nang halos kalahating oras na ang lumipas, ay biglang nagsuka si Junel. Sumuka ito ng napakaitim na likido. At naglalaway ito na halos sumasayad na sa nagbabagang uling. At kasunod nun ay may lumabas na parang isang maliit na ibon
mula sa bibig ni Junel na itim ang kulay. Yan! Wag na wag niyong gagalawin yan. At hayaan niyo lamang na matupok ito ng apoy. Sambit pa ni Apoyador habang bumubulong ito ng mga kakaibang kataga. At kapag naging abo ang nilalang na yan, ay ibaon niya ito sa lupa. Subalit, huwag na huwag niya itong hahawakan. Huwag na huwag. Mahigpit pang bilin ni Apoyador. At nang tuluyan ng matupok ng apoy ang kakaibang nilalang na yun, ay saka pa lamang ibinaba si Junel mula sa pagkakabitin. At unti-unting nanumbalik ang dating sigla ni Junel. Simula nang maisuka niya ang kulay itim na bagay na yun. At kung dati-rati ay wala siyang paniwala sa mga ganong bagay, ay biglang nag-iba ang pananaw ni Junel matapos na siya mismo ang makaranas. Simula nung araw na yun, ay nanumbalik naman ang dating sigla ni Junel. Subalit sa ngayon, ay baon-baon na niya ang kakaibang paniniwala at iba yung pag-iingat. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin, maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin, at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, net po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo, ma'am. Shout out din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria,
At kay Boss Baby lang ka, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger, dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa iyo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.